Ayan, gawa na ng forma para sa bubuusang mga poste, mga kumbate. Ayan. Ito na, pinagtutulungan namin yung isang proyekto para madaling matapos at hindi na tayo mahirapan. Ito lang, may papakita lang ako mga kumbate kung saan para sa forma, sa mga forma ng inyong bahay, para yung mga gagawin nyo. Gantong klase o gantong pamamaraan mga kumbate yung pinaka the best. Bakit? Talagang hindi yan puputok. Gawa ng napakatibay niyan. Ayan o. Ayan, napakatibay niyan mga kumbate. Talagang proven and tested ko na yan kasi nga sa mga proyekto ko talagang ganyan yung pamamaraan ko, na meron talagang block yung igitna para hindi talaga bubukol pagdating ng binuhusan na. Ayan. Kasi nga kung hindi natin inaayos yung pamamaraan natin sa pagpoporma, tayo rin yung mahirapan mga kumbate. Kasi nga paggawa ng pag-umarya yan o pumutok yung forma, siyempre back to zero naman kayo nyan. Para sa akin, kahit matagal gawin, kaya na ito pinapagawa ko sa kanila, hindi na tayo pabalik-balik sa pag-i-instill. Pag natanggal natin yan, pwede natin yung ilipat. Ayan yung ano ko mga kumbate, yung forma tibayan na natin para pwede na siyang ilipat-lipat. Kaya gaya ng ginawa ko na yan, pinagawa ko yung lapol, matibay na yan mga kumbate. Si paring Dodo yung taga-cut, dalawa yung taga-pako, isa yung taga-tuwid. Gawa ng mga kahoy is balu-baluktot. Diba? Ang ganda. Ayan, buhos na. Kung saan, ayan, yung binuhos na namin ng mga kumbate, yung naikabit na forma ngayon. Yung paghalo, which is talagang pinapabasa ko yan para talagang masiksik at walang kapak o walang ampaw. Ayan o. Yung mixing yan, mixture is 5:1. 5 buhangin, 1 semento. Ayan, ipapakita ko rin sa inyo mga kumbate yung diskarte namin sa lalagay ng forma, kung paano ba yung mga proseso na ginagawa namin. Ito yung mga proseso mga kumbate na kung saan, ayan, mapapansin nyo yung ibaba. Ayan, nilalagay ko tie wire na doble para magawa nating panghigpit. Saka gitna, ayun yung gitna, para talagang hindi umarya. Bali yung tie wire na yan, tagus yan hanggang dun sa kabilang forma, na kung saan kinapitan niya yung sa kabilang forma para maka-create siya ng tibay mga kumbate. Pagdating naman sa ibabaw, no need na. Bakit? Meron na tayong ginawang kadena kung saan stick yung ginamit natin. Ayan, yan lang yung pinaka mga kumbate na ayun, mapapansin nyo yung gilid, talagang walang hindi baluktot, gawa ng yung piling tuwid. Yun yung disadvantage natin dyan mga kumbate. Pagdating sa piling, dapat talaga tuwid, gawa ng pag ikinabit na natin yung forma. Kung hindi tuwid to, magkakaroon tayo ng problema dyan. Pero yan, okay na. Okay na, Bert? Okay na daw. Ayan, ito simpleng mga kumbate kung saan para hindi na mahirapan sa pagdating sa trabaho. Ayan, nagtutulungan talaga namin yung mga kumbate bago kami mag-proceed mag-asintada. Bago kami mag-asintada mga kumbate, pinagtutulungan talaga namin yan para yung trabaho mapadali. Mas maganda kasi yung nagtutulungan. Dito naman sa part na to, proceed kami sa pag-asintada. Bali yung may nakaabang na bakal na yan, then yung flooring natin. Pero dito, ito pinapaliat ko na kampul kung saan para ma-continue itong wall na to. Ito, ma-continue dun mga kumbate. Gawa ng bungalow house. Tsaka dito sa may part na to, dito yung hagdan nila madam. Dito yung hagdan nila. Tubular yung ilalagay natin. Tsaka banawi type na gutter yung ilalagay natin. Tsaka yung color roof yung ilalagay din natin dyan. Yung magiging silbing louting nyan mga kumbate, tubular yung gagamitin natin. Tsaka marine na 3/4 na plywood yung gagawing flooring. Tsaka marami pang gagawin dito mga kumbate, pero sabi nga nila madam, hindi to madadali gawa ng yung budget is paunti-kunti lang. Ayan, bali ito structural yung gagawin natin dito. Ayan, sama ko si Balong, si paring Alas, si paring Doydoy, tsaka si Paul, mga kapusong nagbabalik. Okay, ito simpleng tips lang para dito sa preparasyon natin pagdating sa magpapalitada na ho tayo, para hindi na po tayo mahirapan gawa ng mga hindi talaga maiiwasan sa pagpapile o pag sa sets laying. Hindi talaga yan maiiwasan yung mga gantong klaseng mortar
na nakausli. Gawa ng medyo minsan nakakalimutan natin. Sabihin na nating nakakalimutan talaga na aalisin to, yung mga ganitong klaseng mortar. Pero ang tips ko niyan mga kumbate, para hindi na ho tayo mahirapan pagdating ng panahon, dapat talaga inaalis yan. Gamit lang tong kahoy na to. Gaganunin lang yan mga kumbate, ano. Ayan. Pwede ring kunin nyo, kasi palaman nyo, pwede. Pero para sa akin, konti lang naman, ginaganon ko lang yan mga kumbate. Para pagdating ng panahon, pag nag-finishing tayo o nagpalitada tayo, which is hindi na ho tayo mahirapan. Ayan, kaya ito yung mga pinakaano ko na diskarte mga kumbate. Para, ayan, di ba, malinis na. Malinis na. Ayan, malinis na yan. Bali, pag nag-finishing, ay palagay na natin, hindi ako yung magpipinising nito. Yung magpipinising nito mga kumbate, hindi na siya mahirapan, gawa ng malinis na. Layout na lang siya. Ayan. Ito rin mga kumbate. Ayan, mapapansin nyo yan. Abang yan para sa flooring natin. Napakahalaga yan mga kumbate, na meron yung mga bahay no neto. Ayan, abang yan. Lahat yan. Bukod sa nilagay ko yan dyan, tinali ko yan. Ayan, para hindi talaga umarya. So, ayan lang. Ayan lang. Ayan, ito yung simpleng paraan ng Clean Combate Construction pagdating sa pagbubuhos mga kumbate. Ayan. Bali talaga yan, pinupurso ko talaga sa kanila yan, o ba tinuturo ko talaga sa kanila mga kumbate. Yung distansya ng bawat isa nasa 150 cm. Pare doy-doy, si Balong, para ala si Paul yung nasa dulo, yung tagabuhos natin. Ayan. Para hindi na po aksyado sa tao, hindi na po galaw ng galaw. Kasi nga yung nakikita kong iba sa pagdating sa bubuhos nila is nalagyan ng timba tsaka inahakot. Pero para sa akin mga kumbate, hindi po pwede yan. Maganda lang yung gamitin pag yung kasama natin is dalawa, isa. Pero sa mga kagaya nito malapitan, ayan, pasa-pasa lang ng timba mga kumbate. Yan talaga yung pinupurso ko sa mga ano ko, sa mga proyekto. Ayan, sabi ko nga dati sa kanila, ayan, kung ano yung mas madali, yun yung gawin natin mga kumbate. Para sa akin mga kumbate, talagang samahan, para sabay-sabay umunlad yung samahan natin, walang iwanan. Ayan. Yun yung isa sa pamamaraan ko mga kumbate. Hindi po pwede yung isa lang yung umangat, dapat po sabay-sabay. Ayan. Ayan, mga kumpare ko yan mga kumbate. Talagang bilang sa pag-aano, mga mahal ko yan, mga malalakas sa akin yan. Ayan. Diba? Madali lang pre, diba? Ang ganda ng outcome mga kumbate. Gawa ng yung pagkaka-instila is maganda. Kung basang-basa talaga yung halo na ibubuhos natin sa mga katulad nito mga poste, talagang maganda talaga yung resulta mga kumbate, walang ampaw. Ayan, talagang tuwid na tuwid din. Ayan. Siyempre hinulugan natin yan mga kumbate para yung forma pag natanggal is tuwid yung poste. Ayan, sa nosing nya ganda rin. Sa kanto. Bali ito yung nabaklas namin galing dito. Itataas lang natin to mga kumbate. Tataas natin yung forma para yung sa isa susunod, which is yun na rin yung gagamitin natin pang forma. Hindi na tayo gagawa pa ng tag-iisa, which is palipat-lipat lang. Pag natapos dito sa part na to, dito naman, para yung forma hindi na gagastos gaano yung natin, amo natin. Ayan, pag natapos dyan, lilipat natin dito. Ayan, hanggang matapos silang lahat mga kumbate. Bali yung nabuhusan, ito, yung dalawang poste pa lang. Yung sa kanto, tsaka yung sa part dito wala pa. Okay. Maganda na, unti-unti na lang. Natatapos na. Kunting tiis na lang mga kumbate para sa structural. Ayan, ang lulupit na mga kumbate. Ayan, sa paring alas kung saan, ayan, gagaling na nila sa trabaho. Ayan, diyan tayo nag-ano mga kumbate. Hindi tayo nagbibase sa kaalaman ng isa. Dapat po talagang pinupurso ko yan sila mga kumbate na ayaw, wag puro yung isa lang yung kaalaman. Gusto ko yung lahat na round na lahat para
sa pagdating sa trabaho, hindi po pwedeng isa lang yung ano mo, alam mo. Dapat po marami kang alam para pagdating ng hiring o mang-apply ka bilang magtrabaho, tatanggap ka na agad, kasi nga hindi lang isa yung alam mo. Ay, pagpalagay na natin yung bakante is mason. Pag natanggap kang mason o mag-hire ka ng mason, ayan, mason. Ayan, paano naman kung wala nang bakante yung mason? Yung bakante is welder, o sabihin na natin karpintero, steelman, lahat po pwede mong applyan. Pintor, pwede mo yang applyan mga kabate, gawa ng lahat ng yan. Installer ng kisame, kayang-kaya mo lahat yan applyan, gawa ng gamay mo na, at saka alam mo na yung paano gagawin. Ayan, bago tayo sila pare alas, ayan, si Paul, si paring Doy, talagang mga marunong yan, si Balong. Ayan, pwede mo nang pabayaan yan sa trabaho, kasi nga gawa ng malulupit na mga kabate. Ito, bali 4 na poste yung nabubuhusan mga kabate. 1, 2, 3, at saka yung ngayon bago pa, nasa dulo. Ayan yung nasa dulo na yan. Ayan mga kabate, ito yung pang-4. Bali 1, 2, 3, tsaka yung isa, yung sa dulo, pang-4. Ayan, yun yung ano na mga kabate, gawa ng yung forma natin is palipat-lipat, kasi nga para din na makasave rin yung may-ari, na hindi na bibili pa ng maraming plywood. Kaya ang ginagawa namin, lipat-lipat lang namin yung forma. Pag napormahan, lipat sa kabila hanggang matapos. Yan yung pamamaraan mga kabate. Hindi po pwedeng para sa akin, hindi po pwedeng orderan natin ng maraming materialis yung amo natin, kasi nga yung forma pag nagamit yan, pag natapos hindi na ho yan magagamit natin, kasi nga gawa ng mabubulok lang din yan kung ano. Para makasave talaga yung ano, ayan, dinadandahan, pagkatapos namin buhusan, lilipat namin sa kabila. Lang yung pamamaraan mga kabate. Hindi po pwedeng lahat ng poste o kulom is orderan natin sila lahat dyan para mabuhusan natin ng isa. Hindi po pwede yan para sa akin, kasi nga kaya naman yung ilipat-lipat mga kabate. Kaya itong ginagawa namin, nilipat-lipat lang namin. Ito mga kabate, na talagang masisigurado mong napakatibay talaga ng gawa ng forma na to, gawa ng, ito yung sinasabi ko, yung alambre na to, tagus hanggang dito sa bandang likod. Ayan, ayan, makikita nyo mga kabate, yung alambre, balit sa isang, ayan, sa isang forma, 3. Ito, isa, sa bandang gitna, 2, pangatlo yung nasa dulo, sa may baba. Ito yung pinano ko mga kabate. Tsaka namin binablakan natin ng kahoy. Ito, 2x2. Tapos pinapahigpitan ko ang pool. Gamit lang yung martilyo para talagang ma-press niya dito mga kabate. Gawa ng ito, hindi pa yan nahihigpitan. Ayan, pag nahigpitan na yan, sigurado hindi na talaga area yan. Ayan, mapansin nyo mga kabate, yun, may bandang ibaba na yan. 3 tie wire yan na dinoble. Ayan yung tie wire. Ganon yung pamamaraan namin sa paghigpit para talagang ma-press niya ng maigi. Ayan. Ha? Sige, balihan lang yan, pikas. Ayan. Gamit yung martilyo mga kabate. Kasi nga pag steel lock yung ginamit mo dyan, hindi mo talaga maihigpitan. Gawa ng hindi persado. Pero yung martilyo, pag ginamit natin yung martilyo, siguradong higpit. Bali ito, pinapatanggal ko, gawa ng, sinabi ko na rin ito ila madam na hindi talaga kaya ng poste. Hindi kaya ng poste, gawa ng yung ito pakatong natin sa ibabaw is mga tubular. Kasi yung dating nakalagay dito mga kabate, which is ito yung kahoy na to, na 4x4 na kahoy. Kaya sinabi ko ila madam na tanggalin talaga natin, saka natin lagyan ng bakal. Saka ayun, pinapakahukay ko dun sa ibabaw, ilalim. Ayan pinapahukay ko sa ilalim para magkaroon tayo ng pundasyon. Saka dito pinakutkot ko dun sa may bandang ilalim ng flooring na to, para yung halo which is sumaksik dun sa ilalim, para malagyan ng tibay. Ito, temporary muna naming binaluktot muna namin mga kabate para mapasok natin yung poste.
Pag napasok na yung poste, babalik natin to, tsaka natin tatali yung mga horizontal. Oh.